na merong tayong dinakip sa ilalim ng red notice. Ito, Interpol na mismo, ha? Okay. May red notice ito, pero mag-iisang taon na, nandito pa rin sa Pilipinas. At ang kaso niya, nasa Indonesia dyan, hindi naman sa Pilipinas. Eh, ba't nakakulong dito yan? Ang inaresto ho kasi noong May 15, 2024, ay itong si Johan Haas. Ano daw kaso niyan? May red notice po ito na emission ng Interpol. Okay. Bukod doon, meron pang international alert for a wanted person. Ito pa, Jen, ha? Nung maaresto si Alice Guo sa Indonesia, kaya pala ang Indonesia ay talagang agad na inaresto si Alice Guo at pinabalik ng Pilipinas kasi ang gusto nila, ma-swap. Maiuwi din sa Indonesia yung si ano? Kasi doon may kaso eh. Si Aas. Oo. Ang problema, nandito na si Alice Guo. Si Aas, andito pa rin ngayon. Nandito pa rin si Aas. Buti hindi nagre-reklamo yung Indonesia. Mukhang nabudol nyo kami dyan. Kaya ako nagtataka dyan, saan nila kinukuha yung... Hindi nakipagtulungan tayo sa Interpol kasi dapat mabilis tayo. Totoo naman yan. Eh, ito ang tagal na, isang taon na andito pa sa Pilipinas. Hindi nila na nga si Alice Guo bilang kapalit eh. Hindi pa rin ngayon, tahimik na tahimik ito dyan, ha? Aba? Samantalang Interpol sila ng Interpol, pero nung tayo na may dapat na ipadala sa Indonesia, dahil red notice to ng Interpol, isang taon na hindi pa natin pinapadala. Pakinggan nga natin sa Pangulong Bongbong. Sige nga. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Ibig sabihin nito, Jay, namimili lang tayo nang gusto nating ibigay kaagad sa Interpol. Kasi ito isang taon na, andito pa sa Pilipinas. Red notice ito. Ako sa tingin ko dyan, Nelson, hindi kasi ICC ang nagpapahuli dyan kay Aas na yan. Hindi naman tayo nakikipag-usap sa ICC, di ba? Sabi ng Pangulo. Ang ating tinutugunan dito ay yung hiling ng Interpol. Diyan tayo dapat makipagtulungan. Kapag kami kailangan silang tao, ibigay natin. Eh ito, binigay na nga si Alice Guo, ba't hindi natin ibigay si Aas? Kasi itong si Aas, wala namang supporter, nagsimdano ng supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-discuss ko lang dyan itong tungkol sa Interpol, ha? Interpol? Oo. Kasi ito yung... Dati akong tauhan yan, Nelson. Kasi ito yung sinasabi nila na naging obligasyon natin, di ba? Kaya mabilis na pinadala sa dahig ang dating Pangulong Duterte. Kasi tayo natatari sa Interpol, sa obligasyon natin sa kanila. Pagka hindi daw natin binigyan, ng halaga, importansya. Hindi tayo nakipagtulungan sa Interpol, hindi rin tayo tutulungan yan sa mga kasong... Lalo pa nga tayo, tayo may marami din tayong mga hinihiling sa Interpol. Mga hinahanap, di ba? Siguro para manariwa, di ba? Kasabihin ng iba, hindi naman yan ang sinabi ng gobyerno. Ito, mismo nga Pangulong Bongbong Marcos po kasi ang nagpaliwanag. Kasi ang sabi niya, hindi tayo makipagtulungan sa ICC. Totoo. Pero sa Interpol, obligado tayo makipagtulungan. Kaya inaresto si Duterte at dinala sa dahig. Ito yung press con sa Malacanang ito dyan eh. Kaya nga raw ang utos na tawag doon, hindi red notice kundi red. Ano tawag doon? Nakalimutan. Diffusion. Pero nung panahon na hindi pa binabanggit yung diffusion. Yun na nga. Lumitaw lang yan doon sa Senate hearing nung Senadora Amy. Dito sa panahon ito, red notice ang pinapalutak. Kaya Interpol na Interpol. Yes. Kasi yung diffusion, ICC. ICC yun eh. Yes. Kasi yung palang diffusion, lalabas ng ICC, papadala sa Interpol. Interpol naman ang red notice. Red notice. Yan. Ang red notice pala, parang 150 countries pala yun, no? Lahat yung mayroong Interpol, no? Ang problema dyan, tayo ba ay ganyan kabilis makipagtulungan sa Interpol sa talagang normal na kaso? Dapat ito. Kasi ganyan sinasabi. Yun ang sinasabi. Pagkadakip, dalhin ka agad dyan sa kung saan man, di ba? Ako, mabubuting halimbawa dyan kung yung nangyari kay Alice Guo. Di ba? Nung siya'y nahuli, napauwi dito. Napauwi agad sa Pilipinas. Interpol lang nang humuli daw dyan. Pero alam mo ba na merong tayong dinakip sa ilalim ng red notice? Ito, Interpol na mismo, ha? May red notice ito. Ang kaso niya ay drug trafficking.
at Ay, money laundering. nako, mabigat. Oo. Ito ay miyembro pa ng isang malaking sindikato ng droga, pero nahuli sa Pilipinas, sa Cebu. May red notice yan. Meron notice. Okay. Oho. Pero mag-iisang taon na, nandito pa rin sa Pilipinas. Baka naman kuryente yan, Nelson. Delikado tayo dyan. Hindi ito kagaya ng pagkakahuli kay Digong. Ito isang taon na sa Pilipinas. Isang taon na nasa Pilipinas. At ang kaso niya, nasa Indonesia dyan. Hindi naman sa Pilipinas. Ba't nakakulong dito yan? Baka may local na kaso. Ito ho yung statement ng DOJ, ha? Oo. Nang ito ay arestuhin, ha? Ang inaresto ho kasi noong May 15, 2024, ay itong si Johan Haas. Haas. Kapampangan yan? Kapampangan. Kung kapampangan ito, aas lang ang basa sa apelyido eh. Ay, sa kanya ay, Johan Haas. may hinala ako. Haala, ano yan? Haalo. Nasa pagitan ng Pampanga at saka ano daw kaso niyan? May red notice po ito na inisyu ng Interpol. Okay. Bukod doon, meron pang international alert for a wanted person dahil sa complaint na ipinaglo ng Indonesian authorities. Ito po isang high-profile fugitive, ha? At sinasabing miyembro ng Sinaloa Cartel. Ba, Mexico ha? Sinaloa cartel yan, oh. Si ano ito? May pelikula ito eh. Si Sinaloa? Yes. Si Narcos. Oh. Oh. Yung tumakas. Yes. Yung hindi, yung si Pablo Escobar. Hindi pa, yung, si iba pa. Yung Mexican, ito si Pablo Escobar, Colombian. Colombian nga pala. Ito Mexican, ilang beses nang inaresto, nakakatakas din. Okay. Oo. Ang pangalan? El Chapo. Yun, si El Chapo. Oo. Miyembro siya ng sindikato na yon. Oo. At ang specialization niya, drug trafficking and money laundering. Talaga may specialization pa. Tapos siya ay tatay ng isang Australian rugby league player na sikat. Batay ho sa DOJ statement, noong Mayo 2024, mag-isang taon na nga. The red notice stemmed from a criminal complaint filed by Indonesian authorities accusing Haas of attempting to smuggling drugs hidden in floor ceramic from Guadalajara, Mexico into Indonesia. Nabalita pa ata natin yan eh. Yung pangyayari na yun nahuli. Tinago sa mga ceramics. Yung droga. Pero mo, nahuli na sa doon. Nakakakas pa, dito nagtago sa Pilipinas. Ang nahuli dahil nga sa red notice ng Interpol. Oo. Ang sabi ni Secretary Boying Remulla, let this be a constant reminder that the Philippines is neither a haven nor sanctuary for foreign fugitives. Okay. Tama naman. Oo naman. Eto pa. I congratulate you, yung immigration, for your hard work and dedication in ensuring Haas recent apprehension and his deportation the soonest. Sa lalong madaling pang dapat mapalayas ang bansa yan. Oo. Ba? Isang taon na. Bilis naman. Ano ba? Kaya ako sabi mo, meron siyang kaso rito. Paano siya magkakaso? Gusto nyo nga ipa-deport noon pa, di ba? Baka ginawa na naharap pa yung kaso niya nung nahuling droga dito, hindi kaya? Hindi, doon nga nahuli. Gano'n. Sana binanggit dito na nung na-arresto to, may mga... Dito nakuha yung mga droga? Wala eh. Wala pala. Ipapa-deport nga eh. At ito pa, Jen, ha? Nung ma-arresto si Alice Guo sa Indonesia, kaya pala ang Indonesia ay talagang agad na inaresto si Alice Guo at pinabalik ng Pilipinas kasi gusto nila ma-swap. Maiuwi din sa Indonesia yung si ano? Kasi doon may kaso eh. Si Aas. Oo. Ang problema, nandito na si Alice Guo. Si Aas, andito pa rin ngayon. Nandito pa rin si Aas. Buti hindi nagre-reklamo yung Indonesia. Mukhang naisahan nyo kami. Nabudol nyo kami dyan. Kaya ako nagtataka dyan, saan nila kinukuha yung... Hindi nakipagtulungan tayo sa Interpol kasi dapat mabilis tayo. Totoo naman yan. Ito ang tagal na, isang taon na andito pa sa Pilipinas. Tapos meron pang dahilan para ito ipapunta doon dahil dinala na nga si Alice Guo bilang kapalit Hindi pa rin dinadala. Kung ang Indonesia ang pag-uusapan, gusto nila maibalik sa Indonesia yan. Yes. Ay, ba't hindi pa pinababalik? Pinakakain pa natin dito yan. Hindi ko alam. Di ba? Tsak yan. Kasi bilang-bilang ko, obligado ng pakainin pa yan. Yun ang hindi natin malaman. Babantayan pa natin sa bilangguan yan. Oo. Commissioner Joel Biasan yan. Nasa BIR ba na BIR? Nasa... BID nakakulong ba yan? Oo, sa immigration. Doon sa immigration. Taguig. Tapos, ngayon ay tahimik na tahimik ito dyan, ha?
Aba? Samantalang Interpol sila ng Interpol, Oo. pero nung tayo na may dapat na ipadala sa Indonesia, dahil red notice to ng Interpol, Oo. isang taon na hindi pa natin pinapadala. Ako. Pakinggan nga natin sa Pangulong Bongbong. Sige nga. Wala tayong hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun na ganyawa natin. Ayun. Give and take, eka. Yan ang maganda ugali ng mga Pilipino eh. Pero ibig sabihin nito, Jen, namimili lang tayo ng gusto nating ibigay kaagad sa Interpol. Oho. Kasi ito isang taon na, andito pa sa Pilipinas. Hindi, Red kasi- notice ito. Ako sa tingin ko dyan, Nelson, hindi kasi ICC ang nagpapahuli dyan kay AAS na yan. Hindi naman tayo nakikipag-usap sa ICC, di ba? Sabi ng Pangulo. Oo. Ang ating tinutugunan dito ay yung hiling ng Interpol. Oo. Diyan tayo dapat makipagtulungan. Kapag kami kailangan silang tao, ibigay natin. Eh ito, binigay na nga si Alice Go, ba't hindi natin ibigay si AAS? Kasi itong si AAS, wala namang supporter, naging dami ng supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na